Golden State versus Washington Wizards preview. Mga bawat detalye sa laro at Warriors kaya pala nagtitipid. Nag-iipon kay Giannis? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's trendy shoes with shock-absorbing durable sneakers, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section. Ito ay isang interconference na laban ng mga kuponang hindi nakakatugon sa inaasahan, habang ang Washington Wizards ay maglalakbay patungo sa Golden State Warriors sa linggo ng araw. Narito ang mga detalye tungkol sa Wizards versus Warriors sa laban. Natalo ang Washington sa Phoenix Suns sa score na 130-123. Sa kanilang nakaraang laro nung Biyernes ng araw, bagaman na-cover nila ang linya bilang underdog na 11.5 points. Samantala, nakuha ng Golden State ang panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 116-115 noong Huwebes ng araw bilang underdog na 7 puntos. Sa kanilang all-time regular season series, hawak ng Warriors ang 119-86 lead at napanalunan nila ang huling 5 laban, kabilang ang 125-112 win sa unang pagkikita ngayong season noong November 4, 2024. Pagsisikap ng Washington na tapusin ang season series. Kahit lumaban ng husto, natalo ang Wizards sa kanilang laro kontra Phoenix noong Biyernes na nagdulot sa kanila ng pang-8 sunod na pagkatalo. Ang Wizards ay may record na 6-33. Nasa pinakailalim ng Southeast Division at 15 laro ang layo mula sa Magic sa unang pwesto. Sa laro laban sa Phoenix, naungusan agad ang Washington sa score na 18-3 sa loob ng unang 4 na minuto, dahilan upang habulin nila ang laro buong gabi. Kahit nagpakita ng pag-asa sa huling minuto, hindi na nila naipanalo ang laban. Nagtala ang Wizards ng 50% field goal shooting. Ngunit pinayagan ng Phoenix na magtala ng 51.8%. Nanguna si Keyshawn George para sa Wizards na may 24 na puntos mula sa bench. Sa kasalukuyang season, ang Wizards ay ika-24 sa liga sa scoring offense na may 108.7 points per game. Sila rin ay ika-17 sa rebounds na may 44 kada laro at ika-20 sa assists na may 25 kada laro. Sa scoring defense na sila ang pinakamasama sa liga, nagpapahintulot ng 122.8 points per game. Kasama sa mga pangunahing manlalaro ng Wizards, sina Kyle Kuzma 14 na puntos, 5 rebounds, Jordan Poole 22 puntos, 5 assists, at Bilal Coulibaly 13 puntos, 5 rebounds. Gayunpaman, ang kanilang field goal shooting ay ika-27 sa liga sa 44.3% at sila ang ika-29 sa 3-point shooting na may 33.3%. Ang ilang manlalaro ng Wizards tulad ni Saddiq Bey, ni Marvin Bagley, ni at Malcolm Brogdon, ni ay hindi pa rin makakalaro dahilan ng kakulangan sa karanasan at leadership ng team. Para naman sa Warriors, hangarin nilang muling manalo sa home court. Ang Warriors ay nanalo kontra Timberwolves noong Huwebes at umaasa na makabuo ng momentum sa kanilang home court. May record na 20-20. Kasalukuyang ika-4 sa Pacific Division ang Golden State, 3 laro ang layo mula sa Clippers. Sa laban kontra Minnesota, nagpakita agad ng lakas ang Warriors sa 34-12 lead in first quarter. Ngunit kinailangang magtrabaho ng husto sa huli upang makuha ang panalo. Gumawa ng shot si Stephen Curry ng go-ahead 3-pointer sa huling 47 segundo upang tiyakin ang tagumpay. Ang Warriors ay ika-18 sa scoring offense na may 111.1 points per game. Nasa ika-3 sila sa rebounding na may 46 na boards bawat laro at ika-8 sa assists na may 20 bawat laro. Defensively, nasa ika-8 rin sila sa liga na nagpapahintulot ng 110.8 points per game. Pinangungunahan ni Curry ang team na may 23 puntos, 5 rebounds at 6 na assists bawat laro. Malaking kontribusyon din ang naibibigay ni Andrew Wiggins, Draymond Green at Dennis Schroeder. Gayunpaman, ang Warriors ay ika-24 lamang sa field goal percentage na may 44.8%. Malakas sila sa 3-point shooting, ika-5 sa liga na may 15 triples kada laro at 36.5% shooting from beyond the arc. Ang ilang manlalaro ng Warriors tulad ni DeAnthony Melton, ni Jonathan Kuminga ankle at Brandon Podziemski abdomen ay wala sa laro. Ngunit ang kanilang home court advantage at kakayahan ni Curry ay maaaring maging malaking puwersa laban sa struggling Wizards.
Ang Washington Wizards ay nahihirapan sa buong season at malabong magkaroon ng malaking pagbabago sa larong ito. May 1-15 record in road games and 2-30 laban sa mga koponan na wala sa Southeast Division. Sa kabila ng underachievement ng Golden State ngayong season, malamang na malaking tsansang makuha ang panalong ito lalo na't nasa home court sila at gumaganda ang performance ni Curry. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Speaking of Warrior, Stephen Curry at ang Golden State Warriors ay kasalukuyang nasa gitna ng isang masalimuot na yugto kung saan ang pagbabago ay tila hindi maiiwasan. Ngunit ang pagkilos ng padalos-dalos ay maaaring magdulot ng panganib. Ang pagpapasensya ay maaaring maging isang mahalagang hakbang lalo na't may posibilidad ng isang blockbuster trade na naglalayong mapalakas ang kanilang lineup. Sa particular, ang Warriors ay matagal nang nagmamatsyag kay Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo at piniling huwag gamitin ang kanilang top trade assets sa mga nakaraang negosasyon noong off-season. Giannis Antetokounmpo sa Bay Area. Sa podcast na The Hoop Collective, tinukoy ni ESPN reporter Ohm-Young Misuk na si Giannis Antetokounmpo ay maaaring maging perpektong akma sa sistema ng laro ng Warriors. Matagal nang nagpapahiwatig si Giannis ng posibilidad na lisanin ang Milwaukee kung hindi sila makakamit ng kampyonato na posibleng mag-open ng pinto para sa isang trade patungong Golden State. Ang Warriors ay kasalukuyang naghahanap ng isang co-star upang samahan si Curry habang papalapit na siya sa huling bahagi ng kanyang karera. Sa elite na antas ng laro ni Curry, ang pagkakaroon ng isang two-way powerhouse tulad ni Giannis ay gagawing isang napakalakas na contender ang Golden State. Si Antetokounmpo na kumikita ng $48.79 million this season ay may mga kahangahangang average na 31.3 points, 11.8 rebounds at 6.1 assists na magiging malaking tulong para sa Warriors. Gayunpaman, ang pagbuo ng ganitong kalaking trade ay masalimuot. Kailangang maging akma ang mga sweldo at halaga ng mga manlalaro upang masunod ang mga regulasyon, lalo na't ang Bucks ay nasa ilalim ng mga restriksyon bilang isang second apron team. Mga trade assets ng Warriors. Ang Warriors ay kailangang ipamigay ang mahahalagang piraso ng kanilang team tulad nina Andrew Wiggins, JK, promising rookie Brandon Podziemski at DeAnthony Melton upang makuha si Giannis. Gayunpaman, maraming miyembro ng Warriors kabilang si Curry ay nagbabala laban sa paggawa ng desperate trades na maaaring makasira sa kinabukasan ng team. I think that's what he means. I think that's what Steve Kerr and Draymond Green mean. That you don't go ahead and give the farm up for someone that is not quite on that superstar level, ani ni Young Misuk. Ang hinaharap ng Warriors, kahit si Giannis ay nasa ilalim ng kontrata sa Bucks hanggang 2026-27. May player option siya sa mga susunod na taon. Ito'y maaring maglagay ng presyon sa Milwaukee na i-trade siya kung sakaling hilingin niya ito. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.